Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 271. Napatingin si Tanya sa gwapo ngunit persigido na lalaki. Hindi niya mapigilan. Natatawang tanong, ang asawa mo ang beauty queen ng Middle Province. Naaprobado ng lahat ng lalaki noon. Halika, maaari mo bang ibahagi sa akin? Paano mo niloloko ang magandang babae na ito para magustuhan ka? Puro bit-bit lang ang narinig ko. Ng iyong kwento, marami akong hindi alam tungkol sa iyo. Walang masyadong mapag-usapan. Tungkol sa, hindi nagabalang libangin si Fane. Tumabi siya, tahimik na naninigarilyo. Hindi napigilan ni Tanya na iikot ang mga mata kay Fane, ang lame ng tao. Kung ganoon, maaari mo bang sabihin sa akin ang mga kwento tungkol sa larangan ng digmaan? Wala ka ba? Ang larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon. May mga galos ka ba sa katawan? Oo. Mapait na ngumiti si Fane, gayunpaman, gumaling na silang lahat, wala ako. Mga peklat na natitira, kaya, hindi mo sila makikita. Ngunit hindi mahalaga, gusto ko lang. Mabuhay at lumakas noon. Sa huli, nagawa ko. Ikaw talaga. Mabuti. Kahit si Harley ay walang kapantay sa iyo. Natatawang sabi ni Tanya, too bad. Kakabalik lang ng head commander namin sa hometown niya, kung hindi, siya. Haamon ka sana kung alam ka niya. Sigurado ka, Fane. Nakasimangot, hehe, friendly competition lang. Mahilig makipagpalitan ang babaeng ito. Kasanayan sa iba. Kung nalaman niyang may eksperto dito, sigurado siya. Hamanin ka sa isang away. Bukod dito, ang iyong sweldo ay mas mataas kaysa sa kanya. Normal lang na maging interesado siya sa'yo. Ngumisi si Tanya, sa mismong. Sa sandaling iyon, galit na pumasok si Sonia sa gate. Hoy, ano siya? Ginagawa dito? Hindi ba dapat nasa trabaho siya? Kumunat ang noo ni Tanya sa nakita. Kanya, nakita ko si Sonia na dumiretso sa pinto ng villa ni James, kay Tanya. Lumakas ang kuryosidad, let's go and see what's happening. Parang si Miss Sonia ay medyo galit. Iniisip ko kung sino ang nagpagalit sa kanya. Napakunot ang noo ni Fane. Narinig iyon. Pinili ni Sonia si Selena noong nakaraan. May kaugnayan kaya ito sa kanyang asawa. Muli, maya-maya ay sinundan nila siya. Pagdating pa lang nila sa pinto, narinig ni Fane ang pag-ungol ni Sonia sa loob. Hinawakan niya ang braso ni Tanya na nasa paligid. Para itulak ang pinto at hinaila siya pabalik. Namula si Tanya nung Fane. Sinunggaban siya. Buong buhay niya, walang lalaking maglalakas loob na hilahin ang kamay niya gaya ng ginawa niya. Ginawa lang. Isa pa, bodyguard lang siya. Anong matapang na lalaki? Siya. Tumingin kay Fane na kumalas na sa pagkakahawak. Nakikinig si Fane. Ano ang nangyayari sa loob? Tila wala itong pakialam sa paghila sa kanya. Kamay sa lahat. Tito, grabe itong bagong procurement manager. Kinukulit niya ako. Off at napakayabang niya. Ginawa ko ang aking kwitan upang mahanap siya ng angkop. Katulong, ngunit siya ay hindi nagpapasalamat at pinalayas ang taong iyon. Siya. Pinagalitan pa nga ako, sinasabing niloloko ko ang sarili ko. Hulaan mo kung ano ang babaeng iyon. Ginawa. Tinawag niya ang kanyang kasama sa unibersidad para makapanayam. Inaabuso niya siya. Kapangyarihan. Nagsimulang magreklamo si Sonia nang makita niya si James. Haha, siya. Naglalaro ng biktima ngayon. Ngumisi si Fane. Malinaw niyang narinig ang bawat salitang iyon. Lumabas sa bibig ni Trevor kahapon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan si Sonia. Maging hindi makatwiran. Pumunta pa siya dito para lang magreklamo. Buti na lang, siya ay nakikinig sa kanilang usapan. Kung hindi, baka siran niya ito. Lalo pang asawa. Kabanata 272. Nakatingin sa medyo galit na mukha ni Fane, si Tanya na nakatayo sa gilid. Hindi napigil ang tumawa. Sinong makakaalam na mahal siya ng lalaking ito? Asawa kaya? Tsaka nakatingin sa kanya sa gilid, ang malamig niyang mukha. Lumitaw na napakagwapo at dominanti. Naakit si Tanya para sa isang sandali. No way. Si Selena Taylor ang panganay na miss ng pamilya Taylor. Maganda ang ginawa niya noong pinamamahalaan niya ang pamilya Taylor. Negosyo. Naniniwala ako sa kanya, hindi siya nepotista. Baka kaibigan niya talaga. Isang taong may kakayahan. Baka may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Kalmadong ngumiti si James at sinabing, Sonia, nagtatrabaho ka para sa Drake. Pamilya sa loob ng maraming taon, alam kong baka hindi ka masaya sa biglaang presensya ng isang manager. Gayunpaman, nagpa siya kaming gawin ito pagkatapos ng maraming pag-iisip.
Ikaw. Just have to cooperate with Manager Taylor, alright. Uncle, hindi totoo yan. I'm not such a petty person. It's Manager Taylor, gusto niya lang mag-hire. Kaibigan niya, tsaka gusto pa niya akong tanggalin. Nakakakiliti talaga siya. Me off, nagsalita ulit si Sonia. Haha, dapat tanggalin ang katulad mo. Tama. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Faye ang unang pumasok sa bahay. Tanya. Nakaramdam ng hiya. Saang parte ng kahangahangang ugali ng lalaking iyon ang nagpamukha sa kanya? Isang bodyguard. Siya, ang pinakamatandang miss, na nakasunod sa likuran ni Faye. Mas mukha siyang bodyguard. Gayunpaman, sa tuwing naaalala niya, kung paano siya hiniling ng kanyang ama na kaibiganin si Faye dahil baka isa itong hari ng digmaan, sinabi niya sa kanyang sarili na tiisin ito. Ikaw, bakit ka nandito? Si Sonia noon. Gulat na gulat nang tumingin siya kay Faye. Noon lang niya naalala. Si Faye ay nagtatrabaho doon bilang isang bodyguard. Nabalitaan din niyang kumita siya ng 20 milyong bucks bawat buwan. Hindi niya inaasahan na may makakarinig sa kanya. Nagrereklamo. Nakonsensya siya at agad na ibinaba ang ulo. Hindi niya ginawa. Lakas loob na tumingin sa mga mata ni Faye. Kung wala ako dito, malalaman ko ba na ikaw? Accusing somebody else when in fact ikaw ang may kasalanan. Ako. Personal guard ni Miss Drake. Hindi ba normal na nandito ako? Mga kamay ni Faye. Nasa likod niya habang bahagyang inangat ang ulo. Nag-us siya ng aura na hindi. Ang isa pa ay nagkaroon. Si Tanya na nasa likuran niya ay gustong sukal ng husto. Siya. Hiniling sa kanya na protektahan siya. Paano siya naging personal bodyguard niya? Hindi ba't napakaraming sabihin ang salitang personal? Bukod dito, anong uri ng? Ang personal na bodyguard ay mauuna at kumikilos na parang siya ang amo. Siya ay pagnanakaw ng kanyang spotlight. Nang makita si Sonia ay nanatiling tahimik habang nakaramdam ng guilt, Faye. Nagsalita kay James, Master Drake, walang hiya talaga ang babaeng ito. Ang taong nirekomende niya bilang katulong ng aking asawa ay siya talaga. Kasintahan. Eto na, maikling sinabi ni Faye kay James ang buong kwento. Sonia, totoo ba ang sinasabi sa akin ni James? Bakit pakiramdam ko ikaw ang nepotiste dito? Bukod dito, ayon sa sinabi ni Faye, si Rosa ay may kakayahan. Tao dahil kaya niyang gampanan ang higit pa sa sarili niyang mga responsibilidad. Sa tingin mo, ang iyong kasintahan ay angkop na maging assistant manager sa aming company. Dumilim ang mukha ni James habang medyo galit na tono. Nagsasalita ng walang kaparerekon. Tumangging aminin si Sonia. Humakbang siya, galit na iniangat ang ulo, at nagsimulang makipagtalo. Ikaw ang asawa ni Selena, syempre. Ipagtanggol mo siya. Pareho kayong nagtutulungan. Akusahan mo ako. Sampal. Binigyan siya ni Faye ng isang sampal sa pisngi, masasabi ko sa lahat. Honesty na kami ng asawa ko ay tapat na tao. Ang lakas ng loob mong sisihin kami. Inaakusahan ka. Kabanata 273. Ikaw, how dare you hit me? Kumakabog ang dibdib niya sa galit habang nakakuyom. Her face with her hand, bastos ka. Bodyguard ka lang, gets mo ba? Ito, ibig sabihin, alipin ka. How dare you hit me? Pati yung katulong. Magalang na tawag sa akin ni Commander na ate kapag nakikita niya ako. Sino ka sa tingin mo? Yes, I said both of you are working hand in glove to accuse me. Kaya, sampal. Binigyan niya ito ng isa pang sampal. Ikaw, kinilabutan si Sonia. Siya. Hindi ko akalain na ganoon pala kadereng ang bodyguard na nasa harapan niya. Tito, pwede bang may sabihin ka? Anong klaseng bodyguard siya? Ikaw ba siya? Alipin. Simula noong pinahintulutan ng mga katulong na saktan ang kanilang amo. Pakiramdam. Naagrabyado, napaatras siya ng ilang hakbang. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi bilang. Tumingin siya kay James nang may masamang tingin. Ang makapal niyang makeup ay lahat. Napuruhan. Mukha siyang multo. Akala ni Sonia ay pinapahiya ni Faye ang Drake family for healing her and James will be the beat him up. Pagkatapos ng lahat, sila ay ang pamilya Drake at bahagi siya ng kanilang pamilya. Nag-overboard si Faye. Sa pagkakataong ito, naisip niya na dapat paalisin siya ni James at palayasin. Bahay o binugbog siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na papagalitin siya ni James. Sa halip, sino ang nagsabi sa iyo na tanggihan ang iyong sariling pagkakamali at paninirang puri? Iba, deserve mo yan. Veterano na si Faye. Siya ay isang taong payag. Nagbuhos ng kanyang dugo at nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Siya ay isang patayo at
Kagalang-galang na tao. Paano mo masasabing inaakusahan ka niya? Tatamaan sana ako. Ikaw din kung ako siya. Nahihiya si James. Sinampal siya ni Fane. Sa harap niya, hindi siya pinalalabas. Masyadong walang ingat ang lalaking iyon, gayunpaman. Si James ay isang tusong matandang Zorro. Alam niya kaagad kung bakit naglakas loob si Fane na maging ganoon. Matapang. Nangangahulugan ito na walang pag-aalinlangan si Fane. Wala siyang pakialam sa pamilya Drake. Sa kasong iyon, nakumpirma ang kanyang haka-haka, nagkaroon. May higit pa sa likod ng kanyang pagkakakilanlan. Natigilan din si Fane. Siya ay walang imak. Nahihiya siyang marinig si James na pinupuri siya ng marami. Mga tuntunin ng papuri. Napatawa na lang siya ng awkward, si Master Drake po. Talaga ang pinakamayamang tao sa Middle Province. Tiyak na mayroon kang malawak na hanay ng bokabularyo. Si Sonya ay lubos na nataranta. Hindi niya maintindihan kung ano ay nangyayari. Nakaugat sa lugar, siya ay naliligaw. Gusto niyang huminto sa galit. Grabe. Gayunpaman, siya gritted kanyang ngipin at sinabi sa kanyang sarili na manatili doon bilang desente ang sahod at pwede rin siyang kumita sa side ni Ivan. Bukod dito, hindi siya makakagawa ng mga pabigla-bigla na desisyon gaya ng dati niyang boyfriend, walang trabaho. Kahit mali ang sinabi ko, hindi naman tama na saktan niya ako ng ganito, di ba? Hindi pa rin masaya si Sonya. Nakaramdam siya ng matinding hinanakit. Sa susunod, isipin mo twice bago ka magsalita. Sagot ni James sa kanya, sige, I assume you're not sa magandang mood ngayon dahil hindi nakuha ng boyfriend mo ang trabaho. Kumuha ng isang araw. Alis at babalik sa trabaho bukas. Siyempre, hindi kita pipigilan kung gusto mo. Quit, uncle. Hindi nakaimik si Sonya. Then, she started to speak in a petishly charming na paraan. I'm so devoted to the Drake family, it's imposibleng gusto ko nang umalis. Nais ko ring tumulong sa kumpanya. Pagbutihin at maging mas malakas. Bakit hindi ilipat si Manager Taylor sa iba department since I don't get along well with her? James went black for a sandali. Tapos, sabi niya, paano kung ililipat kita sa ibang department? Kabanata 274. Hindi na kailangan. Nataranta, agad siyang kinaweyan ni Sonya. Kamay pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni James. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad. Layo, kukunin ko ang 2 araw na pahinga, pagkatapos ay babalik ako sa trabaho. Alam ni Sonya iyon. Nagkaroon lamang ng pagkakataong kumita ng pera at alisin si Selena sa pamamagitan ng pananatili sa ang procurement department. Mawawalan siya ng pagkakataon kung siya nga inilipat sa ibang departamento. Dahil sa pagkabagot, gumagala si Sonya sa paligid ng mga kalye pagkatapos niyang iwan ang pamilya Drake. Bigla siyang nakatanggap ng isang tawag ni Ivan. Maya-maya pa ay napagkasunduan nilang magkita sa isang kafe. Anong nangyari? Hindi ba kailangan mong magtrabaho ngayon? Kung titignan mo sa mukha mo, parang like you're not in a good mood. Natatawang sabi ni Ivan kay Sonya. Huwag na. Banggitin pa ito. Itong Selena na inaasar talaga ako. I wanted my boyfriend na magtrabaho sa kumpanya namin at maging assistant ni Selena. Sa ganyan. Kaso, araw-araw kaming nagkikita and my boyfriend can't tip off if may importanteng bagay. Huno. Bamantong hininga si Sonya at sinabi kay Ivan. Lahat. Naghahanap ng trabaho ang boyfriend mo. Well, ang kumpanya namin. Hiring ngayon. May mga vacant positions kami pero medyo mababa ang sahod. Nasa 15,000 ito. Sa tingin mo ba magiging interesado ang boyfriend mo? Kumuha ng trabaho. Gusto ni Ivan na pasayahin si Sonya dahil kailangan niya ang tulong nito. Pagkatapos, lahat kung makukuha niya ang kanyang mga kamay sa proyekto ng South Hill Real Estate, ang Taylor. Ang pamilya ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pera para sa darating na 2 taon. Bukod dito, ang kanyang posisyon sa pamilya Taylor ay magiging matatag sa panahong iyon. Siya, tiyak na magiging tagapagmana ng pamilya Taylor at gagawin ni Selena. Walang kinalaman dyan. 5 taon na ang nakalilipas, pinabura ng matandang master si Selena. Marami. Naisip ng lahat ng mga kamag-anak sa pamilya Taylor na gagawin ni Selena. Maging tagapagmana ng pamilya Taylor at pumalit sa negosyo ng pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ang babaeng iyon sa anak ni Fane. Bukod dito, siya nagpumilit na ingatan ang bata. Iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong bumangon muli. Talaga. Iyan ay mahusay. Ang sweldo ay itinuturing na sapat na disente. Sa wakas, nakatagpo si Sonya ng isang bagay na nararapat na maging masaya. Napangiti siya.
At sinabing, maraming salamat yang Master Taylor. Tatanungin ko ang aking kasintahan. Para makipag-ugnayan sa'yo bukas ng umaga. Sige, hilingin sa kanya na dumiretso. Opisina ko bukas. He'll become my assistant. Tumawa si Ivan, although ang negosyo ng pamilya Taylor ay itinuturing na medium scale at ang sweldo nila. Ang inaalok ay hindi mataas, ito ay sapat pa rin. Manam, ang galing. Ako. Sana ay mabigyan mo siya ng mas mahalagang payo at gabayan siya ng mabuti sa future. Magalang nang umiti si Sonia. Haha, you're welcome. Tumawa si Ivan at doon lang siya nagsimulang magsalita tungkol sa pangunahing paksa, nga pala. Supervisor Neil, inihanda ko na ang lahat ng impormasyon para sa iyo. Mayroon ka. Nakolekta ang impormasyon tungkol sa aming mga kakompetensya. Huwag mag-alala, nakolekta ko na ang impormasyon sa ilang mga kakompetensya at hindi sila katugma para sa iyo. However, Selena and I are not in good terms this few days kaya hindi ko nararamdaman. Tulad ng paglapit sa kanya. Bigyan mo ako ng 2 araw, pag-aanan ko ang mga bagay-bagay at tutulong. You get the project. Anyways, I tried my best at ito lang ang kaya kong gawin, ako na. Naihambing ka na sa ilang mga kakompetensya at tinanggihan na. Iilan sa malalakas na kalaban. Ngumiti si Sonia at humigop ng kanyang kape. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala, ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang bawat benepisyo na mayroon tayo. Napagkasunduan kapag nagtagumpay ang plano natin. Excited si Ivan. Sa wakas, may nakita siyang sinag ng pag-asa. Sa hapon, umuwi kaagad sina Fane at Selena. Umalis sa trabaho. Gayunpaman, may bitbit na bag si Selena nang makalabas siya. Sasakyan. Maraming bagay ang nakaimpake sa loob ng bag. Itinali ito ng lubad. Kabanata 275. Nang makitang naruroon sina Zina at Ben, nagkatinginan sina Fane at Selena at ngumiti. Mom, here is 3 million in cash. Nag-reward ang pamilya Drake. Fane for his good performance. Nakangiting sigaw ni Selena kay Fiona. Na hindi kalayuan. Naningkit ang mga mata ni Fiona nang marinig ang sinabi ni Selena. Talaga, ang galing. Mayaman talaga ang pamilya Drake. How could they? Gantimpalaan siya ng napakaraming pera. Oh, lumabas ako kasama ang pangalawang miss. Ngayon, 2 punk na hindi nakilala ang pangalawang miss ay sinubukan siyang i-bully. Kaya, napagtripan nila ako. Natuwa naman sila sa ginawa ko. Kaya binigyan nila ako ng 3 milyong cash at ibinalik ko ang pera. Fane. Ngumiti at sinabing muli, Bianan, ninakawan ang 3.8 milyong pera mo. Noong isang araw, di ba? Para makabawi sa iyong pagkawala, itong 3 milyon dito ay para sa ikaw. Pumunta ka sa bangko at magdeposito ng pera bukas ng umaga. Sige. Ang galing. Tuwang-tuwa si Fiona, anak, parang ginagawa mo na. Medyo maayos ka makailan. Gayunpaman, huwag kalimutan na mayroon ka pa ring utang sa amin ng 20 milyon. Halaga ng mga regalo sa kasal sa kaarawan ni Lolo. Kung hindi, hindi kami aamin. Na ikaw ang manugang namin. Don't worry. I will give you the exact. Ang dami. Natatawang nagsalita si Fane. Umuwi si Zina pagkatapos kumain. Kinaumagahan, dinala ni Fiona at Andrew ang bag at lumabas na sila sakay ng kanilang electric scooter. Nagtago sina Fane at Selena malapit sa bangko nila. Bumisita sa ibang pagkakataon. Kung susulpot na naman ang mga motorbike robbers this time, it meant that Zina was the one who informed them. Malamig na ngumiti si Fane at sabi, sa tingin ko malaki ang posibilidad na lilito silang muli. Ha! Mahal na mahal ni Ben si Zina. Kung malalaman niya na si Zina ang nasa likod ng lahat. Ito, masyadong heartbroken siya. Minsan, sana hindi na lang si Zina. Salarin. Napabuntong hininga si Selena. Maya-maya pa ay nakita na nila sina Fiona at Andrew sa electric scooter. Ipinarode nila ang electric scooter sa tabi ng kalsada. Mahal. Sabi ni Fane, lalabas daw ang mga magnanakaw ng motor para ninakawan ang pera namin kung kami. Punta ka ulit sa bangko. Sa tingin mo, pwede ba? Bitbit ang bag, Fiona. Sabi niya, how dare that kid threaten me? Sabi niya hindi namin mahahanap yung 3 million. Box in 7 days, time kung hindi tayo magtiis sa kanya. Hehe, Tara. Subukan. Akala ko weird din. Ang mga magnanakaw ng motor ay hindi Diyos, paano kaya? Naramdaman nila na nandito tayo at ninakawan tayo ng ganun-ganun lang. Natatawang sabi ni Andrew. At sinabing, hinawakan ng mahigpit ang bag. Huwag hayaang agawin ng iba ang bag tulad ng sa ibang pagkakataon. Don't worry, I'm alert this time. Walang paraan para magnakaw sila.
Ang dali ng pera ko, tumawa si Fiona. Right at that moment, dalawang motor. Lumitaw mula sa isang eskinita sa kabilang panig. Bawat motor ay may dalang A. Tao sa likod. Agad na naging alerto si Fiona nang makita niyang nagre-revive sila. Itinaas ang makina at nagmamadali. Parang ang mga nagnanakaw ng motor. Dito talaga. Nang makitang papalapit sa kanila ang motor, lumingon si Fiona. Sa paligid at mahigpit na hinawakan ang bag sa harap ng kanyang dibdib. Sinubukan ng magnanakaw. Abutin ang bag ngunit wala siyang naabutan. Huminto ang motor. Kaagad, bumaba ang mga lalaki sa mga motor at nagsimulang mangagaw. Ang bag sa yakap ni Fiona. Kabanata 276. Oh, anong gagawin natin ngayon? Nasaan si Fane? Sabihin mo sa kanya na pumunta siya ng mabilis. Darating ang mga magnanakaw sa mga motor. Natakot si Fiona sa labas ng kanyang talino, kanya. Ang mga braso ay mahigpit na nakabalot sa pera, nilabanan niya ang bawat bitnang. Ang lakas niya. Gustong sunggaban ni Andrew ang isa pang lalaki, ngunit naitulak siya hanggang sa mahulog siya sa lupa. Agad namang lumapit kay Fiona ang dalawang lalaki. Para sa pouch. Sa sandaling ito, tumakbo si Fane sa view. Bilisan mo, Fane. Magmadali. Hindi na ako makatagal. Kinukuha ang pera. Fiona. Napasigaw siya nang makita si Fane. Sa kasamaang palad, hindi mapantayan ang kanyang lakas. Nang dalawang binata, ang pouch sa kanyang mga kamay ay inagaw. Tumigil ka. Tumalon si Fiona sa pag-iisip ng $3 milyong doon. Pouch. Nakakapit sa lalaking kakasakay lang sa motor. Bitawan mo ako. Ikaw matandang B***. Nagulat ang lalaki nang kumapit si Fiona sa kanya. Sinipa niya si Fiona hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Umalis ang bike sa isang ulap ng alikabok. Dalawang iba pang mga bisikleta ang mabilis na sumulong kasunod ng unang bisikleta. Gayunpaman, nakatayo lang si Fane ng ilang metro ang layo sa kanila. Tumigil ka. Sigaw niya, nagdilim ang ekspresyon niya. Sagasaan ng nanay ****** na iyon. Isa. Ng mga lalaking nagmamaneho ng mga bisikleta ay dumiretso sa direksyon ni Fane. Fane, umalis ka nga. Napaiyak si Selena nang makita niya ito, nagulat siya. Sa kabuuan niya, ito ay walang iba kundi ang problema kung ang bisikleta ay tumama kay Fane sa ang bilis ng takbo. Gayunpaman, tulad ng bike ay malapit nang tumama sa kanya, siya ay hindi kailanman inaasahan na Marteng umiwas si Fane. Sa isa pang maniobra, ang bike biglang bumaligtad. Ang dalawang tao sa bike ay nakahandusay sa lupa. Sa isang iglap at bumagsak ng ilang metro. Lacerations na punit medyo ilang mga bahagi ng kanilang balat. Ang isa pang bike kaya nagkataon na rushing forward bilang well, pero bumangga ito sa turtlet bike. Ang rider ay humampe sa preno. Pero nabaligtad pa rin ang bike. Ang dalawang tao dito ay bumagsak din sa lupa, sumisigaw sa sakit. Sa sandaling ito, sina Fiona, Andrew, at Selena. Sa wakas na sagasaan. B*****. Mayroon ka bang death wish, kunin ang pera ko? Malayo. Sa sobrang galit ni Fiona ay maaaring sumabog. Agad niyang pinulot ang lagayan na naglalaman ng pera bago nilapag ang ilang masasamang sipa sa isa ng mga lalaking nakahandusay sa lupa. Lumapit din si Fane. Sa bawat sipa, pinalipad niya ang apat na lalaki sa isang puno sa tabi ng kalsada na parang sila mga bola ng soccer. Sir, pakiusap, patawarin mo kami. Nagmakaawa ang isa sa mga lalaki. Kaawa-awa na hingal matapos niyang mapagtanto kung gaano kalakas si Fane. Pinunit niya ang kanyang tinanggal ang helmet. Nakahiga lang ang tatlo niyang kasama, walang magawa. Alam nilang maling tao ang napili nila sa pagkakataong ito. Napahamak sila. Ano? Tungkol sa 3.8 milyong box na inagaw mo 2 araw na ang nakalipas. Nasaan na? Ngayon, sabihin mo sa akin. Tsaka paano mo malalaman na pumunta dito ang biyenan ko? Para itago ang pera niya. Tumingkayad si Fane at nagtanong, ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Kami. Wala tayong alam sa 3.8 milyon na yan. Nagkataon lang, kami. Nakita niya na ang matandang babae na ito ay may lagayan sa kanyang mga kamay at naisip na mayroon pera sa loob. Iyon ang dahilan kung bakit kami kumilos sa isang kapritsyo. Papayagan mo na kami, sir. Hindi na tayo mangangahas na gawin ito. Kumislap ang isa sa mga tingin ng lalaki kanina. Ipinaliwanag niya kay Fane ang sitwasyon. Malamig na tumawa si Fane. Tumayo siya pabalik. At idiniin ang isang paa sa braso ng lalaki. Madali kong mabali itong braso mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Hooray! Ang isa pang lalaki ay sumisigaw. Sakit bagamat hindi gaanong nakagawa ng lakas si Fane. Nagkamali ako, sir. Ako ay mali. Mangyaring, hindi sa ngayon.
Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige ba? Well, sabihin mo sa amin dali. Ipapaalam ko sa iyo na siya ay napakalakas, mayroong isang possibility na papatayin niya kayong lahat kapag hindi kayo nagsalita. Kabanata 277. Walang kahit katiting na awa si Fiona sa mga magnanakaw. Kinausap niya. Kamandag sa kanyang boses, at palagi niyang inilalakad ang kanyang paa patungo sa kanila. Para sa nakalipas na 2 araw, hindi siya kumakain o nakatulog ng maayos, iniisip ang tungkol sa kanyang $3.8 milyong. Sasabihin ko sa'yo, inabot namin yung 3.8 million sa boss namin after. Kinuha namin. At binigyan niya ang bawat isa sa atin ng bahagi nito. Yung lalaki agad. Naibuhos lahat, halatang takot na takot. Kung ganoon, paano mo nalaman iyon? Dito natin itatago ang pera natin. Hindi pwedeng nagkataon lang. Tanong ulit ni Fane sa kanila. Nasa kanya na ang sagot, ngunit kailangan niya ng tamang kumpirmasyon. Higit pa rito. Walang paraan na maisip ni na Andrew at Fiona na siya ang may kasalanan. Zina, silang dalawa, lalo na si Fiona, ay tinatrato na si Zina bilang isang manugang. Si Zina Jackson ang nagsabi sa boss namin. Siya rin ay isang miyembro ng motorbike robbers. Binibigyan niya kami ng impormasyon, at kung makuha namin ang pera, nakukuha niya ang 20% ng bahagi lahat sa kanyang sarili. Siya ay nakakakuha ng kahit na higit pa sa atin. Agad na nagsiwalat ang lalaki. Zina, ang mga tampok ni Fiona ay nabaluktot, halos gusto na niyang mahimatay. Umiling ang kanyang ulo. Hindi pwede. Paano? Pwede ba siya? Hindi nakaimik si Andrew. Hindi niya akalain na si Zina pala. Utak. Ngayon naalala ko na, yung 2 beses na pinag-usapan namin. Sa pag-iingat ng pera namin, nandoon sina Zina at Ben. Walang paraan si Ben. Nagawa na ito, pero hindi ko akalain. Napakaganda ng pakikitungo namin sa kanya, at binalot ng realisasyon si Andrew. Napatingin siya sa manugang. Fane, pareho. Saksi lang kami sa palabas mo, di ba? Sabi niya, I guess ikaw yan. Matagal nang pinaghihinalaan si Zina. Putol ni Selena bago pa makapagsalita si Fane. Pare, walang kinalaman sa kanya. Ang pangunahing punto ay naisip ko iyon. May kakaiba kay Zina. Walang magawa ang babaeng iyon. Mabuti, kaya naghinala ako sa kanya. Sinabihan ko na lang si Fane na gumawa ng paraan. Mangyari upang ibunyag ang katotohanan. Wala akong pakialam kung sino yon. Gusto ko lang ng pera ko. Pabalik. Matapos hamupa ang pagkabigla, si Fiona ay tumili ng mas galit. Kayong 4 na siguro ang huling beses. Ibalik mo ang pera ko. Bigyan. Ang aking $3.8 milyong ay binalik. Wala kaming gaanong kinikita, ma'am. Kami. Halos 10,000 lang ang nakuha dito. Higit sa lahat, ang amo ng kinuha ng mga motorbike robbers ang pera. Siyempre, maliban sa kanya, si Zina iyon. Sino ang kumuha ng karamihan? Ilang libo lang ang nakuha ng ibang miyembro ng barkada namin. Bawat isa, malamang nagagamitin lang nila ito para sa hapunan o kung ano paman. Ang lalaki. May mapait na ekspresyon. Ang kanyang mga sugat ay medyo malubha ngayon. Nagtaka siya. Kung mabubugbog siya kung patuloy siyang sip-a ni Fiona ng ganon. Kailangan mo pa ring pumasok sa trabaho mamaya, Selena. Paano ito? Kunin mo. Bumalik muna sina inay at tatay, at kukunin ko silang dalhin ako sa kanilang amo, gagawin ko. Help mother find her money back isa, sabi ni Fane kay Selena pagkatapos niyang mag-isip. Saglit, sige. Pero kailangan mong mag-ingat, maintindihan mo. Tumango si Selena. Kanyang ulo. Alam na alam niya na hindi lang sila ni Fiona. Malaking tulong kung pupunta sila, ngunit maaaring maging hadlang sila kay Fane. Ito. Mas mabuti pang pumunta siyang mag-isa. Fane, pinagkakatiwalaan ko ang pera ko. Iyong mga kamay. Kailangan mong bawiin. At saka, sinabi mo sa akin na gagawin mo. Bayaran ang aking mga pagkalugi kung hindi mo ito mahanap sa loob ng 1 linggo. Fiona. Paalala ni Fane. Wala siyang pakialam kung nasa panganib siya. Tere na, ma. Sumilay si Selena ng walang halong ngiti. Hindi pa tayo aalis. Kami ay nasa labas na ng bangko. Babalik tayo kapag nadeposito ko na itong 3 milyon. Sinabi sa akin ni Fane na para sa akin ito. Nakangiting sabi ni Fiona. Kinuha niya ang lagayan at tumungo sa direksyon ng bangko. Ma, tingnan mo sa loob. Yung pouch. May scrap paper lang doon. Anong pera ang sinasabi mo? Tungkol. Mapait na ngiti ang mga labi ni Selena. Ano? Inilabas ni Fiona A. Hingal ng hindi makapaniwala. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit siya pinigilan ni Selena.
Binubuksan ang lagayan habang sila ay naglalaro, ito ay dahil mayroon. Walang pera sa loob doon sa lahat ng panahon. Binuksan niya ang pouch. Galit bigla, niyakap siya, at bumagsak lang siya sa lupa. Ang pera ko, 3 milyon. Wala na. Sinulyapan ni Selena si Fane, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Dito. Kabanata 278. Hindi rin alam ni Andrew kung tatawa o iiyak nang makita niya ang kanyang asawa. Ang lupa na ganyan. Hindi mo ba nakuha ito? Walang anumang pera sa loob. Hindi kailanman binigyan ni Miss Tanya si Fane ng isang bonus. Ito ay isang trick upang maakit si Zina. Hayaan. Pumunta, ma. Babalik muna kami sa bahay. Naniniwala ako na kukunin ni Fane ang iyong 3.8 million bucks. Bumalik ka agad. Tinulungan ni Selena ang kanyang ina na makarating sa kanya. Mga paa, at ang 3 sa kanila ay mabilis na nawala. Napanood si Fane bilang 4. Ang mga kalalakihan ay dahan-daang tumayo, ang kanilang mga mukha ay ashen. Nag-isip siya sandali, hayaan. Pumunta, Anya. Dalhin mo ako sa iyong boss. Sir, hindi mo ba kami malaya? Ang aming boss. Matalo tayo hanggang kamatayan kung nalaman niya na ipinagkanulo natin siya. Isa sa. Agad na nakiusap ang mga kalalakihan, ang takot na kinuha ang kanyang mga ugat. Hey! Pagkatapos ay talunin ko ang lahat. Sa iyo hanggang kamatayan ngayon kung hindi mo ako dadalhin sa kanya. Pinagbantaan sila ni Fane. Shock lang. Pinapayuhan kita na huwag pumunta sa lahat, sabi ng isa pang lalaki. Parang ikaw. Talagang malakas, ngunit kung gagawin mo, hindi lamang maaaring hindi mo makuha ang pera. Maaari ka ring mamatay ng isang bastos na kamatayan. Hindi ka kailangang mag-alala. Ito dalhin mo lang ako doon. Hindi kita pipigilan na umalis kung nais mong pagkatapos. Panipi. Ang Fane ay naglabas ng isang nakakatawa na chuckle. Hindi siya naniniwala na hindi siya maaaring kumuha. Sa mga tulisan ng motorsiklo. Sige noon, punk. Huwag mo lang ikinalulungkot ang lahat sa sandaling makarating ka doon. Ang aming boss ay isang tunay na ibig sabihin ng karakter. Kahit ano. Kinukuha niya, hindi na ito makikitang muli ng liwanag ng araw. At pagpatay sa isang tao sa gitna. Ang lalawigan ay kasing dali ng paghinga para sa kanya. Ang lalaki mula pa bago nagsalita. Fane ulit, talaga. Pagkatapos ay nais kong makita kung paano siya maaaring maging para sa aking sarili. Panipi. Kinuha ni Fane ang kanyang mga balikat. Tulad ng 4 na lalaki ay hindi nasugatan ng kritikal. Hayaan silang magpahinga ng ilang minuto bago pilitin silang bumalik sa mga bisikleta, kasama niya ang pagsakay sa pilihan upang makita ang kanilang boss. Sa sandaling iyon, sa isang maliit kagubatan sa labas ng lungsod, maraming motorsiklo ang natipon at nakapark sa isang lugar. Mahigit sa 20 kabataan ang nakaupo sa lupa, naninigarilyo. Sigarilyo. Nakapagtataka ka, Zina. Tinulungan mo kaming makakuha ng maraming pera. 2 araw na ang nakalilipas, at ngayon mayroon na tayong higit pa. Isang tao na nagsuot ng singlet at nagkaroon ng isang lollipop na natigil sa kanyang bibig ay ngumisi. Kinuha ni Zina ang isang drag out sa kanya. Sigarilyo. Hey! Batang Master Harvey, huwag maging katamtaman. Hindi ito gusto. Kulang ka ng pera. Ikaw ang anak ni Boss Harvey ng Dragon Gods. Inilalagay mo ba talaga ang kahalagahan sa ilang milyon? Tama iyon. Boss, masyado kang katamtaman. Ang iyong pamilya ay may maraming negosyo sa paligid dito. Buksan mo lang ang iyong bibig at ibibigay sa iyo ng iyong matandang lalaki 1 bilyon. 10 bilyon. Lahat para sa iyong mga gastos. Iyon ay isang madaling bagay na gawin din. Hey! Nagsalita si Grunt, nakangiti. Hey! Ganito ba talaga iyon? Ang bata. Master ng Harvest chuckled, pagkatapos ay lumakad siya sa isang magandang bata. Babae sa tabi. Pinutok niya ang kanyang baba, ang kanyang mga labi ay kulot. Kinita ng aking ama. Sariling pera. Ginugol ko ang pera na kinikita ko sa aking sarili. Nagbibigay ito sa akin ng higit na ginhawa. At pinapanatili akong grounded. Bukod dito, siya ay isang kahabag-habag na B***starred. Siya lang. Binibigyan ako ng 5 milyon sa isang buwan. Paano yun sapat? Walang paraan. Ito rin ang paraan. Little, lalo na para sa anak ng Dragon Gods. Ang iyong gang ay isinasaalang-alang. Isa sa mga pinakamahusay sa paligid dito. Siyempre, 5 milyon ang hindi sapat. Ang ungol. Mula sa bago mabilis na sinabi sa isang tono ng tono. Naghintay sila ng isa pang 2 minuto bago magsimulang walang tiyaga siyang Master Harvey. Sumulyap siya. Patungo sa direksyon ng pasukan ng lungsod. Jeez, Nick at ang iba pa. Nawala ang masyadong mahaba.
Zina, maaari bang mapagkakatiwalaan ang iyong mga mapagkukunan? Sumandal si Zina sa isang puno. Siyempre, aniya, isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Ang matandang mag-asawa ay tiyak na magdeposito ng 3 milyong bucks. Panipi. Kabanata 279. Hey, sige, makakakuha ka ng 600,000 sa oras na ito. Medyo kabuuan. Panipi. Sinabi ng batang Master Harvey, Choklang. Umupo si Zina sa lupa. Noong una, ay napetsahan si Ben dahil naisip kong siya ay isang tailor. Kahit na siya ay sinipa. Mula sa tailors, hindi nangangahulugang walang pera ang kanyang pamilya. Aniya, pagkatapos ay napetsahan ko siya ng matagal, at pagkatapos ay natuklasan ko na iyon. Ang pamilya ni B** Stard ay talagang walang pera. Ito ay naiinis sa akin. Ganito. Isang pagkawala para sa akin. Tumahimik siya sandali dito bago magpatuloy, kung wala ako. Nasanay na sa paglalaro ng mga online game sa kanya, at kung hindi siya naging isang kamanghamanghang gamer, iiwan ko na siya matagal na. Hindi ko naisip na ang pagbabalik ng bayaw ni B** Stard ay magbibigay sa akin ng isang pagkakataon upang makakuha ilang pera. Naglakad siyang Master Harvey hanggang sa siya ay nasa harap niya. Pinindot siya sa lupa at nagtanim ng isang ligaw na halik sa kanyang mga labi. Tapos siya umupo din sa lupa, hindi nasisiyahan. Pagkatapos ay sinamantala kanya. Babe, walang paraan. Sa kanyang mga hitsura, hinayaan siyang hawakan ang aking mga kamay ay mayroon na himala. Matapos sabihin iyon ni Zina, kinuha niya ang kamay niyang Master Harvey. At isinandal ang ulo niya sa balikat. Gusto kita, batang Master Harvey. Ang brat na iyon ay wala. Binibigyan lang niya ako ng isang pagkakataon upang makakuha ng pera. Dinala pa niya ako sa isang hapunan sa mga tailors. Kung maaari akong mag-sniff ng iba pa. Ang mga tailors na may mahusay na potensyal, kukuha rin ako ng pera sa kanila. Talagang nakaharap sa pera. Ang batang Master Harvey ay sumabog sa pagtawa. Si Zina ay isang taong tunay na sumamba sa ginto. Lahat siya ay nakakaalam ng ganito. Ngunit ang babaeng ito ay nais pa ring pakasalan siya. Iyon ay walang iba kundi isang lagnat. Pangarap, kung ang babaeng ito ay hindi maganda ang hitsura, o kung ang kanyang figure ay hindi iyon mahusay, o kung hindi siya nasiyahan sa mga gabi na pinagsama nila, magkakaroon siya. Hindi nag-abala sa kanya. Siya ang batang master ng Harveys. Bagaman siya ay isang batang master ng isang lipunang nasa ilalim ng lupa, ito ay isang malakas pa rin. Lipunan. Tiyak na sila ay isang puwersa na may bilang, at hindi sila nagkulang ng pera. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman ikakasal ang isang tulad ni Zina kung siya kailangang magpakasal. Jeez, mahilig ako sa pera, ngunit mas mahal kita. Zina pouted, sinusubukan na mag-apela sa kanya. Ano ang tungkol dito? Bibigyan kita ng isa pa. 10% mula sa pera ngayon, kaya makakakuha ka ng 30% sa kabuuan. Paano? Tunog ba yan? Sinabi ng batang master na si Harvey, na nakangiti matapos niyang isipin. Ito sandali. Talaga. Ang mga mata ni Zina ay lumiwanag sa sandaling narinig niya iyon. 30. Ang porsyento ay 1,900,000 isa pang 300,000 pa mula sa halaga na napagkasunduan nila kanina. Ito ay marahil isang maliit na kabuuan sa batang Master Harvey, ngunit ito ay isang malaking halaga sa kanya. Ngunit ikaw na. Alamin ito, huwag pumunta at tingnan ang idiotek na boyfriend mo ngayong gabi. Gusto ko upang makuha ang paggamot sa iyo. Nagbigay ng masama siyang Master Harvey. Chuckle, gaanong smakang ang kanyang hita bilang isang pahiwatig. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ako. Ayusin ang lahat ng mabuti ngayong gabi. Sinabi ni Zina, ngumisi. Ang mga kalalakihan. Ang paligid ng mga ito ay hindi makakatulong sa isang walang humpay ng ngiti habang pinapanood nila ito. Palitan ng babaeng ito ay mas mahal ang pera kaysa sa buhay mismo. Hanggat ikaw nagkaroon ng pera at binigyan siya ng ilang daang libong dolyar, gagawin niya. Marahil matulog na may halos kahit sino. Bumalik na sila. Bumalik na sila. Jesus. Sa wakas ay bumalik na sila pagkatapos na mawala ng matagal. Sa wakas, ang lalaking ang panunood ng pasukan ng lungsod ay nakita ang dalawang motorsiklo na bumibili sa kanila. Hanggat sila ay bumalik, lahat ay pinatawad. Ang aking mga kalalakihan, ngayon naghihintay kami upang maghiwalay. Ang pera. Ang batang master na si Harvey ay tumayo at sinabi, ang kanyang mga mata ay gumagapang. Sa isang makitid na linya. Bakit hindi ako nakakita ng isang supot? Marahil ay kailangan nila. Isang malaking naglalaman ng 3 milyong dolyar.
Ang isang babae ay sumimangot sa naisip niya. Tungkol dito, Kabanata 280, walang paraan. Si Fiona at Andrew ay medyo matanda. Walang paraan na ang apat sa kanila. Nabigong agawin ang mga kalakal. Sumimangot si Zina nang marinig niya iyon. Naglakad siya over upang tumingin. Sa paningin, ang kanyang mukha ay nagkakasundo sa kasuklam-suklam dahil doon ay walang supot sa paningin. Walang silbi. Apat na lalaki at hindi nila maaaring magnanakaw ang isang luma. Mag-asawa. Tumigas ang ekspresyon ng batang Master Harvey. Hindi siya mukhang nasisiyahan. Bagaman ang 3 milyong bucks ay hindi gaanong sa kanya, hindi siya nagustuhan. Pagkabigo sa anumang ginawa niya. Mukhang mayroong 3 mga bisikleta, ngunit dagdag. Ang pasahero ay nakasakay sa isa sa kanila. Ang isa sa mga kalalakihan ay nagbigkas ng sila. Napalapit sa pagtingin. Ang mga bisikleta ay naka-zoom pasulong. Ang mga tao ay puno ng kawalan ng tiwala. 5 lalaki ang bumaba mula sa mga bisikleta. Bobos, isa sa mga kalalakihan. Nagkaroon ng laceration sa kanyang noo, dugo ng dugo ang kanyang mukha. Tumakbo siya papunta sa batang Master Harvey. Kami hindi namin pinamamahalaan upang makuha ang mga kalakal, aniya. Ang terorismo ay tumulo sa kanyang tinig. Nahulog kami sa isang bitag. Walang silbi. Batang guro. Itinapon ni Harvey ang isang mabisyo na sipa sa lalaki. Pagkatapos ay napansin niya si Fane. Sino ito? Punk. Tinanong niya ang kanyang 4 na lalaki. Fane, bakit ka nandito? Ang mga mata ni Zina flickered, ang kanyang ekspresyon ay nagmorph sa isang kakilakilabot na sorpresa. Siya ay naisip na ang lahat. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang makakuha ng pera. Para sa sarili. Kahit na hindi siya nagpakasal sa batang master na si Harvey sa hinaharap, ito. Hindi mahalaga hanggat mayroon siyang pera ng kanyang sarili at maaaring mabuhay komportableng buhay. Kung hindi iyon nagtrabaho, maaari pa rin niyang pakasalan si Ben, sa kabila. Nang basurahan siya, o kaya niyang iwanan ang lungsod sa kanyang sarili, magsimulang muli sa isa pang lugar. Hindi niya naisip na talagang darating si Fane. Ito ay isang malinaw na tagapagpahiwatig na nakita niya sa pamamagitan ng kanyang ruse. Kilala mo siya, bata. Natigilan si Master Harvey, bakit pamilyar ang pangalang Fane? Batang Master Harvey, ang punk na ito ay isang bihasang manlalaban, at siya ay isang bodyguard. Para sa mga Drakes, siya rin ang asawa ni Selena, at bayaw ni Ben. Panipi. Agad na sinabi ni Zina kay Young Master Harvey. Hey! Isang bihasang manlalaban. Gaano kalaki, eksakto. Ang batang master na si Harvey ay sumabog ng isang sardonic na ngiti. Oh! Kaya ito ang mabuting para wala na nag-alis ng kanyang asawa, aniya. Ako. Tandaan na sinasabi mo sa akin na ang punk na ito ay praktikal na nawasak ang mga Tavers. Kung hindi para sa kanya, si Selena ay hindi kailanman masipa sa labas ng Tavers. Ano? Isang kahihiyan. Ang kagandahang iyon ay nasnag ng tulad ng isang baboy. Dito, iniunat niya ang kanyang limbs lazily. Narinig ko na si Selena ay kaakit-akit, aniya, expression. Panunokso. Nakakalungkot na hindi ako interesado sa mga babaeng may asawa at nagkaroon ng bata. Marahil ay nais kong lokohin sa kanya kung hindi siya kasal. Pinalo mo ang 4 sa kanila, punk. Hindi masama. Isang ungol ang huminto sa kanyang mga labi sa isang walang humpay na ngiti. Hindi talaga kami pinalo ng punk. Ngunit, dapat ay medyo bihasa pa rin siya. Nagawa niyang hawakan ang aming mga bisikleta at i-flip ang mga ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang mga bisikleta ay hindi taglagas? Ang isa sa mga kalalakihan na nasugatan ay nagsalita, sinusubukan na ipagtanggol ang kanyang dignidad. Hindi ko inaasahan na maghahalo ka sa gayong vermin, Zina. Plotting na magnakaw ng pera mula sa ama at ina. Hey! Gaano ka pipi? Kumuha. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.